Kamusta mga kadani? Natatandaan nyo pa ba ang Batangas Laguna Tayabas Bus Company? Isa sa pinakamatandang bus company sa Pilipinas. Well, sa video na ito mga kadani, ating balikan ang kasaysayan ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company. Pero bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content, ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat mga kadani. Noong 1918, matapos ang Spanish-American War, nanirahan sa Pilipinas ang isang Amerikanong sundalo na si Max Blaus. Dito niya naisip magsimula ng negosyo sa transportasyon. Itinatag niya ang Batangas Transportation Company. Nagsimula siya sa isang bus na kahawig ng karwahe, at siya mismo ang driver, konduktor, at mekaniko. Unti-unti, nadagdagan ng kanyang mga unit, lahat kulay pula, kaya tinawag ito ng mga tao na pula. Dahil sa lumalaking tagumpay ng Batangas Transportation Company. Noong 1928, naisipan pang magbukas ni Max Blaus ng isa pang kumpanya at tinawag niya itong Laguna Tayabas Bus Company. Ito ay nagsilbi sa mga bayan ng Laguna at Tayabas na ngayon ay Quezon. Noong 1941, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nasira ang mga gusali, nawasak ang mga record at tumigil ang operasyon ng kumpanya. Ngunit pagkatapos ng digmaan, noong May 22, 1945, muling nagsimula ang operasyon ng kumpanya sa pamamagitan ng Joint Emergency Operations. Sa paraang ito, gumamit sila ng 28 Chevrolet buses na nakuha nila mula sa US Army. Sa pamamagitan nito, nakabalik ang operasyon ng kumpanya. Noong December 28, 1961, pumanaw si Max Blaus. Naiwan ng pamumuno sa kanyang manugang na si Colonel Pelagio J. Potenciano, isang doktor na walang karanasan sa transportasyon ngunit may malasakit at sipag na ipagpatuloy ang negosyo. Noong 1964, sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Potenciano, pinagsanib niya ang Batangas Transportation Company at Laguna Tayabas Bus Company. At dito na isinilang ang pangalang Batangas Laguna Tayabas Bus Company o BLTBco. Noong 1973 naman mga kadani, may malaking problemang kinaharap ang kumpanya sa gitna ng panahon ng martial law sa Pilipinas. Isang grupo ng 34 na empleyado na pinangunahan ng mga bus conductors na sina Labrado Aquino at Eufemio Bondad. Sila ay naglakas loob na humingi ng mga hindi nabayarang sahod at separation pay mula sa kumpanya. Dahil sa ginawa nilang ito, sila ay inaresto at ikinulong ng militar dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa pandaraya sa pondo ng kumpanya, kaya tumanggi ang pamunuan ng kumpanya na ibalik sa kanila ang kanilang sahod. Ngunit sa kabila ng panganib at panggigipit sa kanila, sila ay nagpatuloy sa pakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Ang kanilang reklamo ay dinala sa National Labor Relations Commission at sa wakas, ang desisyon ay pabor sa kanila. Pinilit ng National Labor Relations Commission ang pamunuan ng BLTBco na bayaran ng separation pay ng mga nagrereklamong empleyado. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang problema ng kumpanya. Sa mga sumunod pang taon, ang mga leader ng Unyon ng Manggagawa ay naglunsad ng magkakasunod na welga upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan laban sa hindi patas na labor practice at paglabag sa collective bargaining agreement. Dahil dito, nakapagsampa sila ng mga kaso laban sa BLTBco. Sa huli, pinilit ng BLTBco na bayaran ng mga empleyadong nanguna sa welga sa loob ng dalawang magkasunod na taon. Isa ito sa naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng paggawa sa kumpanya. Pagsapit ng taong 1977, ipinagkatiwala ni Colonel Potenciano ang pamumuno ng kumpanya sa anak niyang si Max Sonny B. Potenciano. At sa tulong ng kanyang asawa na si Dolores Dolly Alonso Potenciano, ay mas lalo pang lumakas ang BLTBco. At pagsapit ng 1988 mga kadani, si Dolores Dolly na asawa ni Max Sonny, ang naging presidente at isinulong niya ang modernisasyon ng kumpanya. Ginawa niyang isang malaking all-Filipino company ang BLTBco. Noong 1997 naman mga kadani, pumasok si Benjamin M. Bitanga. Siya ang naging chairman at CEO ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpatuloy ang operasyon, ngunit hindi rin nakaligtas ang kumpanya sa mga problema. Noong 2001, ang pamilya Potenciano ay pumasok sa politika sa Laguna, pero sa kasamaang palad hindi sila nanalo, dahilan upang malugmok sa gastusin at kaso ang kumpanya. Habang tumatagal, ang pamilya Potenciano at Bitanga ay hindi na rin nagkakasundo dahilan sa unti-unting pagbagsak ng kumpanya. Dagdag pa rito mga kadani, noong 2003, isang malaking sunog ang nangyari sa terminal ng BLTBco sa Malibay. Nasunog ang maraming bus at pasilidad. Dahil dito, tuluyang huminto ang operasyon ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company mula 2004 hanggang 2009. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento mga kadani. Noong 2009, binili ng Del Monte Motorworks na pag-aari ni Narciso Morales ang mga natirang assets ng BLTBco. Sa paraang ito, dito na isinilang ang pangalang Del Monte Land Transport Bus Company. Muli nitong ibinalik ang mga rutang dating hawak ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company mula Metro Manila patungong Laguna, Batangas, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, at Albay. Noong 2010, muling binuksan ng DLTBco ang mga biyahe papuntang Eastern Visayas, kabilang ang Northern Samar, Western Samar, Leyte, at Southern Leyte. Narito mga
kadani, ang mga terminal ng DLTV ko sa Metro Manila. Una ay sa Buendia, Pasay, isa sa pinakamatandang himpilan ng kumpanya. Mula rito, umaalis ang mga bus patungong Bicol Region kasama ang Daet, Naga, Iriga, Nabua, Legazpi, Tabaco, Daraga, Ligao, Ginubatan, Sorsogon City, Gubat, Bulan, at Matnog, at maging sa Eastern Visayas tulad ng Tacloban, Ormoc, Maasin, at Borongan. Ikalawa mga kadani, ang terminal sa Cubao, Quezon City, malapit sa Araneta Center. Ito ang alternatibong sakayan para sa mga pasahero mula Hilaga at Silangan ng Talakhang, Maynila. Katulad ng Buendia, dito rin makikita ang mga regular na biyahe papuntang Bicol, pati na ang mga rutang tumatawid hanggang Eastern Visayas gaya ng Tacloban, Ormoc, Baybay, Palumpon, Catarman, Calbayog, at Maasin. Ikatlo naman mga kadani, ang makabagong PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nagsisilbi itong modernong hub at gateway ng mga bus mula at papuntang South Luzon at Visayas. Mula rito, may mga biyahe papuntang Daet, Naga, Legazpi, Tabaco, Bulan, at Matnog, gayon din sa Tacloban, Ormoc, at Catarman. Hindi lamang Metro Manila ang saklaw ng DLTV ko mga kadani. Sa Laguna, ginagamit ang Santa Rosa Integrated Terminal at may operasyon din sa Santa Cruz. Sa Batangas, makikita ang mga terminal sa Lipa Grand Terminal, Lemery, at Nasugbo. Sa Quezon Province, naroroon ang mga himpilan sa Pagbilao, Lucena, Gumaca, at Sariaya. Sa Camarines Norte, may terminal sa Daet habang sa Camarines Sur ay naroon ang Naga, Iriga, at Nabua. Sa Albay, ginagamit ang Legazpi Grand Central Terminal, pati na rin ang mga terminal sa Tabaco, Daraga, Ligao, at Ginubatan. At sa Sorsogon, umaabot ang serbisyo hanggang Sorsogon City, Gubat, Bulan, at Matnog. Mula sa mga rutang ito, nararating ng DLTV ko ang Southern Luzon hanggang sa Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban, Ormoc, Baybay, Palumpon, Catarman, Calbayog, Maasin, at Giwan, nagsisilbing mahalagang tulay para sa libu-libong pasahero araw-araw. Sa kasalukuyan mga kadani, ang DLTV ko ay may tinatayang fleet na mahigit 500 bus units. At gumagamit sila ng iba't ibang bus brands gaya ng Hyundai, King Long, Yutong, Ankay, at Asia Star at local brand na gawa ng Del Monte Motor Works. Ang kasalukuyang namumuno sa Del Monte Land Transport Bus Company ay ang Del Monte Motor Works na pag-aari ni Narciso Morales. At yan mga kadani, ang kwento ng BLTV ko at DLTV ko. Kayo mga kadani, nasubukan nyo na bang sumakay sa mga bus na ito? Paki-comment naman ang inyong mga karanasan at aking babasahin. Maraming salamat mga kadani sa pagsama sa akin hanggang dulo ng ating video. Dito ko muna tatapusin at kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang mga video.